Wait, padaling na pala si Bossing no malapit na. Wala ba tayo puso pala sa kanya dyan? Welcome back to my mini-series. It's the 30 lessons I learned before turning 30 and we are now on our lesson number 3. May pa-unboxing pa para hindi naman kayo maboring, no? Our lesson number 3 is more on choices or options. So ito na nga. Options, options, options. Famous lines yan ni Miss Toni Gonzaga sa Four Sisters and a Wedding. Ibang klase talaga kapag marami kang pagpipilian. Pero alam mo lately, may napansin ako sa mga video sa YT or iba pang social media accounts. May mga cons pala no kung sobra ang options. Isa na dito ang overconsumption. Isang problema na laging tinatalakay. Halimbawa na lang sa facial wash sa merkado. Yun lang naman ang kailangan pero ang daming brand na magkakasunod. Paano ka pipili? Sa mura ba o mahal? Baka kasi yung mahal mas effective. Kaya kapag hindi ka makapili, parehas mong bibilhin. Kahit isa lang naman talaga ang kailangan mo. Dahil dito, marami din ang nababaon sa utang. Hindi makapagdesisyon. Hindi malaman kung anong bibilhin, susuotin o gagawin. Lagi may pera, pero para lang masatisfy ang kagustuhan. Nagkakaroon ng pagnanais na makuha lahat kahit hindi naman talaga kinakailangan. Madalas ang sabi ay naku, why not both na lang or ayoko na ma-stress sa kakapili, parehas na lang kunin. At dyan nagsisimula ang paggastos ng hindi nag-iisip ng buo. Dahil may credit card na maaasahan, ikaskas. So anong resulta? Puno ng anxiety at di pa nakikita ang epekto sa bukas. Isa pa, kapag limitado ang budget, nagiging mas malaki ang takot na baka magkamali ng pagpili, mawala ng silbi ang lahat ng effort. Kaya sa halip na makatipid, mas nagiging dahilan pa ng pagdoble ng gastusin at ang pag-iisip ng sayang, mali o pangit pa rin nabili ko. Minsan sa sobrang options, nakakalimutan natin kung ano lang talaga ang mahalaga. Kaya't baka ang sagot sa lahat ng ito ay hindi pagdami ng pagpipilian, kundi ang mag-focus sa mga bagay na talagang kailangan at matutong magdesisyon kahit wala ng sobra. Ito nga pala mga ina-unbox ko 2024 purchase ko pa at ngayon ko lang i-open. Ano ba? Bakit naman ganon? In all fairness naman sa akin, this 2025 medyo naging matalino naman ako sa pamimili o sa pagpa-purchase. Ngayon kasi kapag umaabot na ng around 500 or lower pa nga minsan per transaction o yung isang item lang, yun na yung worth ako. Medyo, mahal yan. Napapaisip na talaga ako. Pero dati, aminado naman ako na go lang ako ng go. Ngayon, mas maingat na. Mahirap na kasi lalo na't petsa de peligro at 4 na bata pa ang kailangan pakainin araw-araw. Hindi ko man anak lahat yung 4 na yun pero obligasyon ko sila dahil syempre wala na yung nanay nila na aking data. Oo, tep, bago ka mag-comment ng di sana hindi ka na lang bumili. O, wag ka kasi mag-purchase para di ka gumastos, di ka nagre-reklamo ng ganyan. Ito yung paraan ko lang na para makamura at makahanap ng murang therapy. Just murang therapy muna for now kasi hindi pa afford Magastos daw kasi talaga yun. Pero madami nagsasabi na maganda daw na mag-investment siya or talagang i-pursue na mag-therapy. Ang dami kasi nagsasabi naging maganda epekto sa kanila. But for now, this helps me to stay sane. Kasi minsan kailangan mo pa rin ng kaunting saya. Kahit simpleng bagay lang, pampaalala na ang buhay ko ay hindi lang umiikot sa work, bayad, utang, repeat. Gusto ko rin maramdaman na nabubuhay ako, kahit pa unti-unti lang. Yung ibang ina-unbox ko pa lang ngayon, hindi na blind box. Binibili ko na talaga kung ano talaga yung gusto ko. Kasi ayoko nga masayangan ng pera. Sa totoo lang.
At siniset ko yung budget ko na kung bibili ako ng isang laruan, less than the SRP dapat. Kasi SRP nito is 600 tapos yung mga bibilihin mo, 'di ba, mga nasa 700 above yung presyo. Naku, wag na. Hindi ko naman ikakamatay kung hindi ko makompleto yung line eh. Basta, ang mahalagang importante, bili ko yung gusto ko.